Magandang hapon po. Ayan, ngayon ay November 4, 2024. Tayo po'y manalangin. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat pong muli sa araw na to, Panginoon. Ngayon ay araw ng Lunes. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat isang pagtatagupay na naman na kami makaharap sa aming mga kaibigan upang makapagbahagi na yung mga salita. Salamat po, Ama, sa masarap na pagtulog, O Diyos. Ginising mo na naman kami, Panginoon, sa araw na to upang, O Diyos, sa aming mga buhay na Ikaw ay may layunin sa bawat isa sa amin. Salamat po sa patuloy na kahabagan, sa iyong mga biyaya at pagpapala, Panginoon, at patuloy mo kaming samahan sa aming FB Live ngayon, O Diyos. Ikaw ang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming mga kaibigan, Panginoon, upang sila'y makaunawa na yung mga salita. Salamat po, tulungan mo ang bawat isa, lalo tigit ang iyong abang lingkod upang ang iyong mga salita ay dumating na may makalangit at kapangyarihan sa bawat taong makikinig. Salamat po, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bati po tayo na happy birthday. Happy birthday to Sister Ezra, Cristina Condesa Mora. Happy birthday to Sister Techi Reyes Guerrero. November 4. Wala na ako matandaan. Anyways, happy birthday po to all the birthday celebrants. Yan. So, enjoy your day and may God continue to bless you, to guide you. The Spirit of God will be with you. And may the desire of your heart, may God give the desires of your heart po, and God bless you and your family. Keep you safe and healthy. Yan, so more birthdays to come. Happy birthday. At ngayon po ay thank you again to all the people that sharing, supporting me po. Salamat talaga from the bottom of my heart to my new followers. Thank you also to all the people who sharing my videos, my reels. Thank you so much from the bottom of my heart. And I want to we want to congratulate Dubai, especially our apostle Jonathan Periol and our Bishop Aldrin Palanca and the whole Humphrey team for the success of the last leg po. Last leg of Humphrey 15. Yan, so see you all in Humphrey 16 po. Yan, to God be the glory. Biyaya ng Panginoon, maraming tumangga by the grace of God. Yung nga po, so sa napaka successful na pag-deliver ng message ng ating minamahal na apostle Jonathan Periol po. So yan, purihin po ang Panginoon. At ano ba ngayon? Monday, yan po. So ito yung maiksi lang, sana maiksi po na po. So ayan, sa buhay natin, ang problema po hindi naman talaga nawawala, 'di ba? Walang katapusang problema. Our problems for our bills, worries, secret issues, health issues, that will never stop. Our problems with our family, with our loved ones, even with our friends, with our colleagues, even with ourselves, it will never stop, 'di ba? Problema mo na magagalitin ka, problema mo na may kaaway ka pa, hindi ka pa nakikipagbati, problema mo maraming bayarin. Yan, hindi natatapos po talaga. Parang kakambal na yata natin yung problema, di ba? So, at saka, ano ba yan? Wala tayong kapayapaan. Yan, wala po tayong kapayapaan. At yung iba, minsan naiisip natin, some people, they thought like, if they don't have anything, kunyari, you had finished one problem, di ba? So, you are at peace. And then, another problem came out. Parang bill na naman. Bayad ka na doon sa, you have paid the bill for electricity. And then, came the bill for internet. Diba? And then, another bill for the hospital bill. And somebody got sick. Diba?
So many issues, so many problems, and it will never stop. Yan. So kahapon lang, gagabi pala. Yan. Kaya ako na-appreciate ko talaga si Sir eh. Dahil si Sir, load lang hinihingi sa akin. Alam mo yun, load lang hinihingi ni Sir sa Firmax ko po. At lagi ko pa siyang pinapagalitan. Pero alam mo yun, tumanggap siya ng kaligtasan. Inaccept niya ang Panginoong Jesus. Dahil ang kapayapaan po talaga, wala sa kaibigan natin. Wala sa asawa natin. 'Di ba? Wala sa kayamanan natin. Wala sa lakas natin, sa edukasyon natin, sa pain. Wala sa our peace cannot be found in our fame, in our riches, in our friends, in our family. 'Di ba? Peace can only be found in Jesus po. Yan. Kagabi lang ay may nag-ano sa akin kasi may nag-ano nga may kumbaga yung binigyan natin ng tulong na po, glory to God. At ibira nga ako kasi mag-FB, yung mag-scroll yan. Unless may narinig, ganyan po, saka lang ako nakakapag-scroll. So yung sakit, yan talagang minsan ngayon wala kang sakit pero biglang like ako, 'di ba, patong-patong na sakit, komplikasyon kasi ang dami ko nang opera. At saka minsan bigla-bigla like nanay ko hindi na naman dumataing. Yan, siguro marami na siyang sakit pero ayaw niya magbigay ng problema sa amin kaya hindi siya dumadaing. Yan. So tayo po pag kami isang gagaling, okay, kala natin okay na, 'di ba? Pero andyan na naman, babalik yung sakit, lumala pa. Yan. So, gusto kong makatulong sa lahat. Pero, hindi nga ako yung, hindi yung kaibigan natin, hindi yung ano natin, yung kakilala natin, yung mayaman natin kakilala. Ang pwede makatulong sa atin every time na we need something, di ba? Every time there is a problem, there is a trouble. Yan po, ang Panginoong Hesus lang talaga. Kaya, dapat yun naaasahan natin eh. So, yun kagabi, nalulungkot man ako talaga. Sabi niya, classmate, last na to. Kasi ako talaga po, to be honest, parang I asked so many friends way back in Dubai, even here in Philippines. Way back in Dubai, I asked so many friends for so many problems that I had. But by the grace of God, because I accepted Jesus Christ, so God is with me, 'di ba? Sinasamahan ko, and by the grace of God also I'm serving the Lord faithfully. Yan, I'm doing my best to serve the Lord faithfully. That's why whenever there is problem arises, God is teaching me how to solve the problem. Although I told you that I am not that sabi mo ba, matalino. Yan, para minsan kinakausap ka na hindi mo pa alam. Mahina po ang ulo ko. Yan. Pero by the grace of God, tinanggap ko, Panginoon, yan. So, kagabi, nag-ano siya na, yung nga, sinugod sa, may nangyari na naman sa asawa niya. At pinakita ko yung Gcash ko, 2 pesos lang po laman. Yan. Gusto ko makatulong, talaga 2 pesos. Yan. So, kaya yung iba nag-ano pa sa atin, kala ko nga, matutulungan mo lahat eh. Kasi nga, ang problema kasi, yan parang chain reaction. 'Di ba? Pag talaga, tapos ka dito, may problema ka na naman, hindi matatapos. Yan, kaya ako po, ang asa ko sa Panginoon. Yan, na parang I have that peace in my heart, in my mind. That because I'm serving the Lord faithfully, that God will be with me whenever I need something. Whenever I am troubled, whenever I am sick. That's why I told you that even my health, I didn't ask for this. Na parang, Lord, of course I'm praying for my health to get better, but I'm more praying to my loved ones that they will get salvation. Kasi eto na to parang being paralyzed is already who I am right now. Na para kailangan ko na lang pambili ng Firmax. Yan, di ba? Pero I am not that compared to other people that they don't have peace, thinking those things
'Di ba? To buy my Pearmax, to buy my Healing. Yan. And even here in the house, I'm not asking them that parang siguro pag gutom lang ako, kakain. Pero sanay na rin ako ng fasting. Ayan, ako pa nga pinipilit kumain eh. Yan, di ba, biyaya ng Panginoon. So, wala ko na ibigay. Yan po. At, yung nga, sabi nila, walang-wala na. Kaya, although yung nga, sabi ko, ay inaalok ko talaga. Yan na, kasi nakakalakad pa sila eh, bago inatake. Yan. So, purin po ang Panginoon, pasensya na ano ko lang na, gusto ko kasi matuto tayo. That's why, when I'm sharing the Word of God, sharing my stories, testimonies, I want you to listen so that we can, parang we can learn from the testimony or from the story of other people or from my story. Kasi nga po, I am not sharing the story alone. I am sharing testimonies. How God helped me. How God rescued me. Diba yun? Pag meron kang Panginoong Hesus, ire-rescue ka. Yan, kasi ikaw ay tumanggap eh. Para kay ba, 'di ba? Sabihin ng Panginoon, believe in me. Tas, oh Lord, nag-believe ako sa iyo eh, tapos nagiging faithful pa ako, ginagawa ko kaloob mo. Tas ngayon, Lord, nasa bingit ako ng ano ba? 'Di ba? Para kay ba kung walang tutulong ng Diyos? Meron. Yan po, pareho po ang Panginoon. So ako, pinag-pray ko lang sila. Wala ko iba magagawa, 2 pesos sa laman ng GCash ko. Yan. So, purin po ang Panginoon. At ang title po ng ating live today, fresh na fresh pa po to. Yan. 'Di ba yung home pray kagabi, sana napanood nyo sa Dubai, sa Dubai Hilton Hotel, Al-Hub Tour City. Biyaya po ng Panginoon. So, ang title ngayon ay Reconcile with God. Yan. Kasi sabi mo naman, bakit hindi ba kami kasundo ng Panginoon? Yan. Eh kung kasundo tayo ng Panginoon, di sana nakakalapit po tayo sa Panginoon. Dapat hindi na tayo nag-aalala, di ba? So, kaya ang title ko, Reconcile with God. In Romans 5:10, New Living Translation, for since our friendship with God was restored by the death of His Son while we were still His enemies, we will certainly be saved through the life of His Son. Diba? Ako before, kaaway ako ng Diyos. Biyaya ng Panginoon, tinanggap ko Panginoon. Ngayon, anak na ako ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Diba? Sabi dyan, we will certainly be saved through the life of His Son. Maliligtas ka talaga. Abay, binigay ang buhay. Diba? Ng kanyang bugtong na anak, tas hindi ka pambaligtas, eh, siya nga yung tumubos sa atin, sa kasalanan natin. Di ba po? Bakit naman ibibigay ng Panginoon ang buhay ng kanyang anak kung wala naman pala tong kabuluhan? Di ba? Why our God will give the life of His Son, di ba, Jesus Christ, for nothing? Di ba? Wala naman pala pakaela eh. Bakit pa namatay sa krus? Di ba? Napoporin po ang Panginoon. In Colossians 3:15 NIV, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body you were called to peace and be thankful. So, by the grace of God, di ba, na sinabi natin, the head is Jesus Christ and the body is the church. Yan yung iglesia po, the church. At pag ikaw na kay Kristo na, di ba, meron ka kapayapaan, nasa katawan ka, at yung katawan kompleto. Yan, iniingatan. 'Di ba? Kasi nagpapakabanal. So, tawag dito, meron kang kapayapaan at dapat ka talaga magpasalamat kasi not everyone has the peace. Yan po, hindi lahat nabubuhay na may kapayapaan. Maraming tao dyan na magulong mundo. 'Di ba? Ang gulo-gulo na isip, para ako yun, ganun ako dati. Yan, I was before when I was in Dubai, I really don't know where to go. Parang banks are calling, people are calling, yan. Parang, Lord, what do I need to do? Yan, kasi nga, hindi ako baga, ano pa ako eh, natanggap po ang Panginoon, pero, hindi yun pala yung, hindi pa pala natatanggap ang Panginoon, noon po, 2015 pala ako tumanggap.
Yan na nagkaroon na tayo ng mga problema, nagkaroon na nga ako ng case. Yan po, purihin po ang Panginoon. After 2015 lang na medyo nag-ano ko. So, sorry naman sa istorya. Magulo ako magkwento na po. So, yan. Biyaya ng Panginoon. Yan nga, peace can only be found in Jesus Christ. At napakabilis lang. Sabi ng mahal na Apostle Jonathan Periol, 3 very easy way to reconcile with God. 'Di ba? Number 1, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Wala kayong tagapagligtas. Tayo po, 'di ba? Na wala kang masasabi na tagapagligtas mo. 'Di ba? Kaya maraming tao takot mamatay. So many people, they are afraid to die. Why? They don't know where to go. 'Di ba? They thought that if you die, you have peace. But contrary to that, 'di ba? If you will not receive the salvation, you will not repent, you will not receive baptism, your death is the start of your agony. 'Di ba? Ang sakit. Oh, purihin po ang Panginoon. Yung sinasabi nila, kahapon lang may nakita ko. Nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na po. Nakita ko na rest in peace. Yan, sana nga makakapag-rest in peace ka. 'Di ba? Ang hindi alam ng tao, yung nga ignorante ang tao, pasensya na po. Ignorante ang tao. Marami nagsasabi, nasa puso mo Panginoon, ikaw, sabihin mo nga ngayon, 'di ba? Sabihin mo, pag namatay ka sa kapuputa, o kaya sabihin mo na alam mo mangyayari bukas. Sino makakapagsabi? Wala. No po. So, accept Jesus Christ as your Lord and Savior para may tatawagan ka. Matthew 15:8-9 NIV. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules. 'Di ba? Mga yung tao dito, yung katuruan nila, turo ng tao. Hindi turo ng Diyos. Ang turo ng Diyos ay ang Biblia, ang scripture po. Kaya, yun ang susundin. Hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng sumunod sa mga haka-hakang bawal magganyan, di ba? Yun ay wala namang pinagsasaligan. So, ang Bible, that's why I told you, same like our textbook. Why did na Department of Education made the textbook for the students so that they will have something to read on, 'di ba? To ponder on. 'Di ba the teacher, why they are teaching so that the people have the knowledge of, kunyari grade 1 ka, tuturo sa iyo grade 1, 'di ba? So ganun ang Biblia, tuturuan ka. Alam nga naman turo ng Biblia yung pang 'di ba, pang school, syempre yung kautusan ng Panginoon. Ano po? So yun yung gamit ng Bible. Sabi nga nagtuturo, 'di ba? Inaano tayo sa maling katuruan. Yun ang sabi ng Biblia po. Purihin po ang Panginoon. Kasi sabi daw, but their hearts are far from me. Sabi ka lang ng sabi, nasa iyo ang Diyos. Pero pag tuwi may problema ka, taranta ka na. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. Ganyan tayo eh. Siguro ngayon malakas, so sabihin mo malakas ka. Na walang sakit. Yan. Pero biglang umandar yung sakit, ayan na, nataranta na. O, di ba asawa ko. So kung naiiwan yata yung isang tuyo, lagi ko yung sinasabihan, huwag ka nang kakain ng tuyo. Ako hindi na kumakain ng tuyo. Pang mahirap yan. Pero yan po ang Panginoon. Kasi mura ang tuyo. 'Di ba? Pero mahal ang kahihinat na pag kumain ka ng tuyo. Pag kumain ng tuyo at ikaw ay may high blood. Kasi mahal magpa-ospital. Yan. Mapapadali ang buhay mo. Sobrang alat niyan eh. Babad yan sa asin. 'Di ba? So, matigas ang ulo. Kain ng tuyo. Dun siya natutuwa sa tuyo. O baka isip niya, mura ang tuyo. 'Di ba? Mura ang tuyo. Mahal magpa-hospital sa pagkain ng tuyo. 'Di ba? Purihin po ang Panginoon. Sabi niya, they worship me in vain. Puta ka ng puta sa church. 'Di ba? Yung nagtuturo sa iyo,
hindi nga nagre-repente, makasalanan nga, Romans 3:23, di ba po? Purihin po ang Panginoon. Kaya nga, tayo ay, kumbaga yung kasalanan mo, sasabihin mo sa Panginoon, hindi sa tao. Yan, lahat po tayo makasalanan, di ba? Romans 3:23 nga, yan. So, Romans 10:9-10, NIV. If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Glory to God. So, yung sa puso kasi, pag galing sa puso, tinanggap natin ang Panginoon, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. And that is for everyone, where parang regardless of your nationality, of your religion, everyone needs salvation. Everyone needs Jesus Christ. Everyone needs Lord and Savior. Glory to God po. Diba? At saka ano mangyayari? John 1:12, NIV. Yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Magiging anak ka ng Diyos. Ngayon, hindi pa natin alam kung kaninong anak ka. Yan. Pero pag tinanggap mo ang Panginoon, if you receive salvation, if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, wherever you are right now, diba? Whether you are in Japan, you are in Malaysia, you are in China, yet all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Tatawagin ka anak ng Diyos. Diba? Ang sarap. Anong gusto mo maging tawag sa'yo? Diba? Mas masarap tawagin na anak ng Diyos. John 1:12. Ito po. Second, repent and confess your sins. Acts 3:19. Repent then and turn to God so that your sins may be wiped out. The times of refreshing may come from the Lord. Refreshing daw. Ang sarap. Diba? Maraming tao na gusto refresh. Yan. 'Di ba? Uminom na malamig na tubig, yan. 'Di ba? Refreshing. Pero sabi niya, and turn to God. Doon ka na kumbaga, sabi ng mahal na Bishop Apostle Jonathan Peril kagabi, mag-about face ka na. 'Di ba? About face ka sa kasalanan mo. Yan. So, and your sins may be wiped out. Wala magsasabing walang ang kasalanan, ha? Paulit-ulit. Okay? No po. In 1 John 1:8-9, NIV. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Sabi niya, purify. 'Di ba? Ano ba yung purify? Parang lilinisin, yan, 'di ba? From all unrighteousness. Sa ano ba? Righteous matuwid, 'di ba? Unrighteous hindi matuwid, 'di ba? Glory to God po. At sabi niya nga, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive our sins. Ang kapitbahay mo, nagawan mo ng kasalanan, ayaw ka patawaran, tinanggap mo ang Panginoon, pakialam mo na yun sa kapitbahay mo. 'Di ba? Basta manatili ka sa Panginoon. Ang Diyos ang nagpatawad sa iyo, bayaan mo siya kasi pag hindi siya nagpatawad, paano siya patatawarin ng Panginoon? Pero ang Diyos, pag pinatawad ka na, okay na yun. 'Di ba? Makakatulog ka ng mahimbing. No po. Purihin po ang Panginoon. And third, be baptized. 'Di ba? 1 Peter 3:21. Dagdag ko nga lang pala, turn about face. Yan, kung dati kang yung nga, bungangera, chismosa, talikuran mo na yan. Kung dati ka magnanakaw, masama magnakaw kung di mo pa alam. Masamang pumatay kung dati kang simple lang sa'yo pumatay ng tao kasi babayaran lang naman, di ba? Kung dati kang nangungupit, masama mangupit. O kaya titingin ka lang sa magandang kapitbahay mo, masama yun. Nagkakasala ka na ng adultery. Ewan ko kung tama ako, pero masamang tumingin sa magandang kapitbahay at ikaw ay may asawa.
Kasi yung mata mo, 'di ba, baka lumuwa. Purihin po ang Panginoon. 'Di ba? So yung mga pangit na bagay, yan kagaya ko, sabi ko sa Panginoon, Lord, kasi syempre nagdadala kang salita na Diyos. Gusto ko, syempre may maligtas po. Minsan nakakalimutan ko yan. Yun yung first and foremost priority. So that people, my priority, my purpose, of course, to share the gospel is so that people to receive salvation. Diba? Turn to God. Diba? Repent, confess their sins. Yan po. And be a child of God. Yan. At saka yung syempre kumita. Pagka ako'y, diba, titingnan mo, sino nanood, ganyan. Syempre, ano ka na, pero sabi ko kasi sa Panginoon, I told here in my FB Live that I ask God, diba? I pray to God that, Lord, remove anything from my heart na parang ako na lang ay paralyzed na rin yung heart ko. Na I will not feel anything parang pain or anything na, wow, sikat ka na, or anything parang that will dirt my conscience. Diyan po. Diba? Na magpapasama sa'yo. At biyaya ng Panginoon, wala na nga ako nararamdaman. Yan. Kumbaga parang, wala lang. Tingnan mo yan. Nanood, ganyan. Pero, ang Diyos sumagot. Ginawa yung sinabi ko na ayoko na mararamdaman, ayoko makaramdam ng yung lalaki yung ulo mo. Diba? Ganun yung iba. May million subscriber, may million followers. Okay lang yung kita ka, diba, kumikita ka, yan ang gusto natin, yan. Pero napakagandang bagay, since I'm sharing the word of God, my very purpose and why God is using me is to let the people receive salvation po. Yan, kasi sobrang lapit na po. Sobrang lapit na. Yung kagabi, yung sa akin, pinag-pray ko na lang talaga siya, wala na akong magagawa. Yan. So, yun talaga yung laman ng ko. Hindi ko inalisan at pinalitan ng 2 pesos. Yun talaga yung laman. Yan, pwede ba ako magsinungaling? Alam ng Diyos ngayong puso natin, nakikita lahat. Diba? Nagdadala ka ng salita ng Diyos, tapos magsisinungaling ka sa Diba po, purihin po ang Panginoon. At 1 Peter 3:23 pala, sorry po, be baptized. Yan, pabautismo tayo, sabi ko nga, kahit na yung mga iba na for some born again Christian. Yan, they have their own faith and they will tell us, parang yung iba sa akin, ganyan, wala naman yata nagsabi, di ba? That sister, I was already baptized in my church. So be thankful that you are going to be baptized in His true church. By the grace of God, yan nga, na I told you, I have so many questions with God, but by the grace of God, God is always answering me. Not, Lord, is this the true church that you told me? Kailangan lang maintindihan ko. By the grace of God, I have the Holy Spirit po. Yan na, tumutulong makaunawa. Yan, pag may Holy Spirit ka, madali mo matatalikuran kasi yung masasama. Hindi mabilis kagaya na magalit. Yan, kasi ako'y nagagalit pa. Pero by the grace of God nga, yung peer max ko nakakatulong. Na lelesen siya. And by the grace of God, the word of God, yun nga, yun pinaka talaga the best. Na, binago ka na kasi ng salita ng Diyos. Nasa Panginoon ka na as much as possible. Galatians 3:27, we clothe Christ. So, as much as possible, we don't want to give dirt, diba? From what we have clothed. And that is Jesus Christ, malinis siya. And siya, banal. Holy po. So, di ba? 1 Peter 3:21 ASB, yan na nga po. Ewan ko kung nabasa ko na to. Baptism which corresponds to this now saves you not as removal of dirt from the body, but as an appeal to God for a good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Glory to God po. Di ba yung konsensya mo? Para malinis, matanggal din yung kasalanan mo kasi wala nga magsasabing walang kasalanan. Mayat pa yan, nagkakasala ka. Pero by the grace of God in the church, every Sunday, yan nga may 3 pagluhod. Diba? Pagsalamat ka, nakarating ka ng church, pinagtagumpay ka. Pagsisihan mo yung mga nagawa mong kasalanan from Sunday when we went out to church. Yan, pagkalabas mo pa lang, nagkasala ka na kagad, di ba? Pinuna mo yung damit ng
kung sino man yan. O, from Sunday to Sunday morning, hingi mo na ng forgiveness. And then, yung offering. And then, the third, pagtatalaga. Diba? That Lord, by your grace, diba? Natatanggap ka ng Holy Communion, Lord's Supper. Yan, our communion with God. That, baguhin mo na yung sarili mo. Diba? Kumbaga, unti-unti po. Hindi naman mabilis eh. Ako nga, magte-10 years sa church eh. Pero by the grace of God nga, na dati ganyan ako. Bungangera. Yan. Pero by the grace of God nga po, binago na tayo ng Panginoon. Pag meron ka nakikitang mali or minsan, alam mo, niloloko ka na, ay, bahala ko na lang si Lord. Yan. Eto, sabihin ko po sa inyo. Sa church, kaya nga yung puso madaya yan eh. Marami talaga nadadaya. Na kunyari may asawa ay liligawan ang may asawa. Naranasan ko, sabi ko, sa Catholic. Pinuntahan pa ako sa kwarto ko. Yan. At ako naman bilang tao, pinapasok ko. Same thing ka-churchmate ko, PMC Support Watch. Sabi ko nga minsan nagtatanga-tangahan ako para wala. Kunyari, hindi ko alam. Pero syempre, babae tayo, alam natin, maganda pa tayo. Glory to God po, nag-joke lang ako. Yan. Na, kumbaga, alam mo na yun pero kasi, lalo na kasama mo siya sa church. Yan. Ay, kunyari, deadma ka na lang. Diba? So, talagang nadadaya. Kaya pag hindi ikaw ay talaga lumapit sa Panginoon, talagang kumbaga, hanapin mo ang Diyos maya't maya. By the grace of God, we have the daily devotion in the church. 4 a.m., 5 a.m. Hindi ako dyan, sa totoo lang. Ako'y latang-lata. So, kaya sa dami ng gawain, hindi ka pa magbago. Sa dami ng mensahe, at babasa ka pa ng Biblia, hindi ka pa nagbago. Ewan ko na lang. At saka yung pinaka-the best, the Holy Spirit that we will receive po. Diba? Yan, through the resurrection of Jesus Christ, yung nilubog ka sa tubig, yung kasalanan mo kasama na yung namatay si Kristo ng binangon, resurrection, muli pagkabuhay. Ikaw ay bagong tao na. Kaya kailangan ng bautismo, kahit saan ka pa nabautismohan, by the grace of God, you are now going to be baptized in the true Church of Christ. Yan, diba, PMC Support Watch, sabi ko. So, number 1, and then the juice, so, saka na natin po yan. Pabautismo ka uli. Yan, purihin po ang Panginoon. Kaya, tsaka, alam mo, pag mahal mo ang Diyos, wala ka ng obey before you complain. Wala ka ng complain. Sa nagmamahal ba sa Diyos, marami magko-complain? Diba, syempre, wala. Mahal mo ang Diyos eh. Purihin po ang Panginoon. Mark 8:38 NLT. If anyone is ashamed of me and my message in this adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father with the holy angels. Pag daw ikinahiya mo, Panginoon. Diba? Yung na-share ko yun na nasa na siya, nasa parang tab na siya, pero inaano niya pa yung declaration niya of receiving Jesus Christ, receiving baptism. Diba? Kasi sabi nga, ang Panginoon napako sa krus, halos hubad. Ikaw, tatanggap, o kaya ayaw mong tanggapin, nahihiya ka, ganyan, di ko alam sa'yo, anong kinakaya mo. Yan, di ba, hindi ka naman nakahubad. Glory to God po. Kaya sabi niya, di ba, if anyone is ashamed of me and my message in these adulterous and sinful days, the Son of Man will be ashamed of that person when he returns in the glory of his Father. Hindi tayo kilala ng Diyos. Diba? Pag di mo tatanggapin ng Panginoon, naiiyak ka, ganyan. Diba? Ashamed of that person. Yan lang. The Son of Man will be ashamed of that person. Ikahiya ka daw ng Panginoong Jesus. Diba? Babalik na siya. Hebrews 12:14 po, NIV. Make every effort to live in peace with everyone and to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Glory to God po. So, live holy and peacefully with everyone. Kaya nga, pag ikaw ay nakay Kristo na, hindi mo na naiisip na galit ka dyan sa tao na yan kasi nakay Kristo ka na.
pinatawad ka nga, tapos ikaw hindi magpatawad, di ba? O, tawag dito, nagpautang ka, hindi ka nabayaran, pero ikaw, ang higit pa sa pautang binigay sa'yo ng Panginoon. Dahil pinatawad ang kasalanan mo, tumanggap ka ng salvation. Di ba po? Yan po rin po ang Panginoon. Kaya nga sabi ko, ako talaga, by the grace of God, hindi ako nagpapautang. Kung kaya ko magbigay, magbibigay ako. Eh, bakit ka nga mag-ano? Eh, ako, di rin nakakabayad dati. Eh, sila pa, si anim mo, kagaya nun. Di ba, nasa hospital na. Tapos sisingilin mo yon. O, eh, baka lalo matuluyan. Di ba? So, maganda, kung kaya mo, may pera ka, isipin mo na lang, may Diyos ka. O, pag tumanggap ka na. Kung ano yung nawala sa'yo, ibabalik ng Panginoon. Diba? Be a cheerful giver po. Yan, pag nagbigay ka, wag masakit sa loob mo na binigay mo yung matuwa ka kasi merong taong gagaling dahil sa tulong mo. Diba? Merong taong, kunyari, makapunta sa gusto niyang puntahan dahil sa tulong mo. May taong nakakain dahil nakapagbigay ka ng pambili ng bigas. O, 'di ba? Maraming bagay po. Kaya, huwag tayo manghinawa na tumulong, maging mabuting tao. Yan kasi sabi nga, sabi diyan, without holiness, no one will see the Lord. Kaya nga, holiness, yan, and service unto God, ang ano ng church eh. Yan, kaya, holiness, ano ba yun? 'Di ba? Kabanalan, service, magpaglilingkod sa Diyos, at tamang paglilingkod. Hindi yung paglilingkod na ano lang, kumbaga, kung trip mo lang. 'Di ba? Ayaw ko mag-church kasi hindi ko feel. O, 'di ba? Ayaw ko dumalo ng Bible study kasi wala ko sa mood. O, ganun. Kaya yung Holy Spirit po ang tutulong po sa atin. Yan ang matatanggap mo pag ikaw ay nabautismuhan. Kaya marami nababaptize. Walang Holy Spirit kasi bakit? Eh, kasi nga nasa true church ang Holy Spirit po. Glory to God po. Yan, so live holy and peacefully with everyone na. Wag nating sabihin na, sister, I am clean, wala akong kasalanan, mga ganyan. Lahat po tayo makasalanan. Wag na tayo makipagdebate po sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kasi yan ay, lahat naman kinuha ko sa Bible. Wala po sa sarili ko. Yan, at ang church, hindi yan kumukuha sa sariling, hindi yan gumagawa ng sariling Biblia, sariling scripture. Kaya nga sabi ng Panginoon, bawal bawasan, bawal dagdagan. Kasi may parusa. Kaya pag ikaw nangaral, ayan, di ba ano sinabi ko? Doon lang ako. Hindi na ako lalampas. Pag lumampas ako, baka hindi ko na ma-explain na po. Purihin po ang Panginoon yan. Sana nga, by the grace of God, we have more than 1,500 churches around the globe. And by the grace of God, we have 82 countries around the globe. And, yung nga, buong pamilya nyo po, 'di ba? Pati yung kapitbahay mo para matapos na pagiging chismosa niya. Sis, ako natanggap ko ang Panginoon. Iba yung pakiramdam ko. Tara na, sama ka. Kawawa naman siya. Mapupunta sa dagat-dagatang apoy. 'Di ba? So, yung hindi alam na marami kanya rest in peace. Rest in agony. Ay, hindi pala rest in agony 'yon, 'di ba? Walang katapusan dagat-dagatang apoy. Yan, so yun yung masakit po. Wala nakakaalam ng bukas. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas, dapat tatanggap ng buhay. Napoporihin po, Panginoon, yan, tayo bumanalangin. Praise the Lord. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa iyong kahabagan, O Diyos, sa iyong abang lingkod, Panginoon, sa araw na ito na kami nakapagbahagi na yung mga salita. Salamat po sa aming mga kaibigan na tumungay sa aming FB Live today, O Diyos. Patuloy mo sila, Panginoon. Buksan ang kanilang mga puso, kanilang mga isip, O Diyos. Ang panahon po ay nagmamadali na doon. Tunay na nagmamadali. Panginoon, sa iba't ibang dako ng mundo ay puro karahasan, puro kayabangan. Panginoon, ang tao ay wala ng takot sa aming Panginoon. Ang tao ay wala ng Panginoon punong-puno, O Diyos, ng kahalayan sa kanilang mga sarili, kasinungalingan, dakilang Diyos. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa, dakilang Diyos, na sila'y makakilala sa iyo, Panginoon, upang sila'y maging mga anak mo rin. Sa mga nangyayari po sa aming kapaligiran, dakilang Diyos, patuloy naming dinadalangin sa iyo ang iyong pag-abot sa bawat isa. Maraming taong nahihirapan, may sakit,
Marami na wala ng bahay, marami, O Diyos, ang nasa kapighatian, dakilang Diyos, maraming problema sapagkat maraming kapighatian ang mundong ito, ang sanglibutang ito na maraming pwedeng ibigay sa bawat isa sa amin at kami madaya ng dyablo. Tulungan mo kami, Panginoon, ang aming mga kaibigan na ngayon pa lamang ay magdumali na, O Diyos, tanggapit ka sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay upang magkaroon sila ng malinis na konsensya, O Diyos. Sila'y magkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay na hindi na sila mag-aalala kung saan sila pupunta, Panginoon, sa araw na kanilang katalagan, sila man, O Diyos, ay wala sa mundong ito, sila'y nakakasiguro ng Panginoon ng eternal life. Dakilang Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Patuloy mo kaming banalina yung mga salita. Ang yung salita ay kapayapaan, kaligtasan. Panginoon, ito ang aming kalakasan. Salamat pong muli. Dali mo kami sa araw ng bukas, O Diyos, upang muli makapagdala na yung mga salita sa aming mga kaibigan. At nawa, O Diyos, na patuloy naming, O Diyos, patuloy kami makalapit sa iyong luklukan ng biyaya, Panginoon, sapagat sa araw-araw, marami po kaming pangangailangan. Kami tunay na mahina, O Diyos. Kung kami, O Diyos, lalapit lang sa iyo, alam namin, Panginoon, na ikaw ang aming Panginoon, na may mahabang kamay, na kayang abutin ang bawat isa sa amin. Wala pong imposible sa iyo. O Diyos, sinabi mo, ito ba'y hindi mo gagawin? Salamat po, Ama, naway panghawakan namin ang iyong mga pangako, ay yung mga salita. Huwag kami umasa sa aming mga sarili, sa mga tao, sa mga kaibigan namin, O Diyos, bagot sa iyo lamang. Ikaw lamang po ay wala na kaming hahanapin pa. Salamat po. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, yan po. See you po all tomorrow and glory to God. God bless us all.